Sandali lang. Kuha lang ako ng tissue. Ganda-ganda naman ang apo ko. Ang ganda-ganda mo. Hindi ko kasi akalain na ganun ka kaganda. Bakit po, Lala? Ano po bang nangyari noon? Kasi nag-alala lang kami dahil may nangyari sa iyo na natatakot kami na baka maapektuhan ang itsura mo. May nangyari noon. Ano po ba yun? Nung nalaman ko na buntis ang nanay mo sa iyo, pilit naming tinago yan sa ama niya. Dahil alam namin na magagalit siya kapag nalaman niya. Ano ba yan? Huwag kang magsusuot ng ganito. May mahigpit. Bagdaster ka kaya. Parang hindi mahalata. May itakpan ko na lang kaya ganito. Ganyan. Magagalit ang papa mo eh. Sige ka. Ganun na nga lang siguro. Pero hindi nagtagal, nalaman din ni Frank ang totoo. Anong ibig sabihin niya? Po? Yan dyan mo. Ay. Busog. Buntis ka, no? Ha? Po, hindi ho. Sino naman yan? Si Elvis po. Yung pandakekot na musikero kasama mo sa banda? Po. Mabait naman po si Elvis. Hindi ako makapapayag na sirain mo ang buhay mo nang dahil lamang sa musikerong bansot na yun. At hindi ako makapapayag na magkaroon ako ng pandakekot na apo. Ipalalaglag natin yan. Ha? Ipalalaglag natin yan. Ipalalaglag. Tama na. Pero hindi pa rin matanggap ni Frank na magkakaroon siya ng apo kay Elvis. Kaya pinilit pa rin niyang sinubukan na mawala ka. Sabi ng doktor, makabubuti yan para sa baby mo. Sige, inumin mo na. Nilagyan ko ng pampalaglag ang gatas na yan. Mawawala na rin ang anak ng tiyanak na yun. Sige anak. Sige anak. Isuka mo na lahat. Lahat na. Sige. Ayaw kumabas na. Sige. Paano ang baby ko? Sige. Isuka mo na lahat. Isuka mo na lahat. Sige. Mabuti na lang, malakas ang kapit mo. Kaya hindi ka nalaglag. Pero alam namin na hindi titigil si Frank hanggat hindi ka nalalaglag. Kaya pinatakas ko na lang si Paula. Sige, sumama ka na sa kanya. Lumayo na kayo rito. Huwag na kayo bumalik, ha? Elvis, pangako mo sa akin. Alagaan mo to. Anak mo at ang magiging apo ko. Pinapangako ko. Sige, lumayo na kayo. Baka maabutan ka ng papa mo. Mula noon, hindi ko na nakita si Elvis at saka si Paula. At saka yung naging anak nila. Paglipas ng maraming taon, namatay si Frank. At tapos, hinanap ko kayo. Hinanap ko kayo. Si Elvis, si Paula. Pero hindi ko sila nakita. Hanggang hanap ako ng hanap. Napunta ako sa Home for the Aged. At doon mo ako nakita.
nakita, hindi ba? Doon mo ako nakita. Salamat. Salamat at nahanap mo ako. Salamat at hindi ka naging pangit. Actually, ang totoo po niyan, Lola. Pinanganak po talaga akong pangit. Ayan po yung litrato ko. Yan. Ako po yan. Pero, Actually, talaga pong, yun nga po, pangit na nga po ako. Tapos na-aksidente pa ako. Nakalaykay po kasi yung mukha ko. Buti na lang po, tinulungan po ako ni Dr. Vicky Bello, kaya naging ganito na po yung itsura ko. hindi pare. Basta apo kita. Maganda. Hindi naman pala totoo na ipinaglihi ako dun sa asong galisin. Kasalanan naman pala ng lolo ko kaya naging pangit ako. Pero kahit pala naging ganon si inay sa akin noon, pinaglaban niya pa rin ako. Ginawa niya ang lahat para lang mabuhay ako. Kaya nandito ako ngayon. Dahil kahit papano minahal niya rin ako. At para dun, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Ano po yun, Lola? Sino yung naglalakad doon? Maitim? Sino yon? Baka magnanakaw yon. Ay, hindi po, Lola. Si Barang po yan. Kasama po yan natin dito sa bahay. Best friend ko po siya. Opo, si Barang. Si Barang yan. Barang! Pahingin tubig. Ay, sige po. Sino nga ito, Barang?